May New Year's resolution ka na ba? Magandang araw ng Huwebes, kapanalig. Maligayang kapistahan ni San Jose Vaz. Ito pong muli si Sister Rose ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo. Lumapit sa kanya ang isang may ketong at nakiusap sa kanya. Kung gusto mo, mapalilinis mo ako. Gusto ko, luminis ka. Nang oras ding yon, iniwan ang lalaki ng kanyang ketong at luminis siya. Ngunit mahigpit siyang pinagbilinan ni Jesus sa kanyang pag-alis. Sinabi niya, Mag-ingat ka. Huwag mo itong sabihin kanino man, kundi pumunta ka sa pari para masuri ka niya at maialay alang-alang sa pagkalinis sa iyo ng handog na iniutos ni Moses upang magkaroon sila ng patunay. Ngunit pagkaalis ng tao, sinimulan niyang ipahayag ito kahit saan at ipamalita ang pangyayaring ito. Dahil dito, hindi na lantarang makapasok sa bayan si Jesus, kundi nanatili siya sa labas sa mga ilang na lugar. Ngunit may dumarating pa rin sa kanya kung saan-saan galing. Isa sa mga pinakapalasak na gawain tuwing bagong taon ay ang gumawa ng New Year's resolution. Ika nga sa social media, New Year, New Me. Sa tuwing papasok ang isang bagong taon, ramdam pa rin natin ang siglang hatid ng mga panibagong pagkakataon at panibagong pag-asa. Lalo na ngayong taon ng hubileo ng pag-asa. Karamihan naman ng mga New Year's resolutions ay tungkol sa mga konkretong gawain upang mapabuti ang ating mga sarili. Ang mahalaga sa mga ito ay kailangan ng dedikasyon na gawin ang mga ito upang mapaunlad ang ating pamumuhay bilang tao. Kulang ang salita, kailangan may gawa. Sa tagpo ng Ebanghelyo ngayon, kitang-kita natin ang determinasyon ni Jesus na ipangaral ang mabuting balita. Si Jesus mismo ang kaharian ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya naman, kaakibat ng kanyang pangangaral ng salita ay ang mga konkretong tanda ng kaharian, tulad ng pagpapalayas ng demonyo at pagpapagaling ng ketongin. Hindi naging Diyos na malayo si Jesus. Sa paglapit ng ketongin, agad-agad siyang nahabag at hinipo ang ketongin. Naging love language ni Jesus ang pisikal na pagdampi. Patunay na siya nga ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Mga kapanalig, hindi kailangang enggrande o bongga ang ating pagtupad sa mga pangako natin bilang binyagang Kristiyano. Sa palagian nating pagpiling magmahal sa kapwa, ano pa mang love language ang ating gamitin, ay sumasaksi na tayo sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa atin. Sino kaya ang ketongin na nangangailangan ng iyong pagkalinga at pagmamahal ngayon? Naway huwag nating palampasin ang ating tunay na New Year's resolution, ang ipamalas ang pag-ibig ni Kristo sa ating isip, salita, at gawa. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.